Kumusta aking minamahal na kapatid sa pananampalataya at sa paglalakbay ng buhay? Isang napakainit na pagbati sa bawat isa sa inyo na nakatutok ngayon dito. Alam kong hindi nagkataon lamang na naririto ka. Mayroong isang bagay sa iyong puso na naghahanap ng sagot ng pag-asa ng kapanatagan at marahil isang mabilis na pagbabago sa iyong sitwasyon. At nandito ako ngayon para bigyan ka ng isang sensasyon, isang pagbabagong hindi mo inaasahan. Sa loob ng maraming taon nakita ko na ang ating buhay ay parang isang pelikula. May mga eksena ng tuwa ng tagumpay ng pagmamahalan. Pero aminin natin may mga eksena rin ng lungkot ng pagsubok ng pagkabigo. Mga problema na tila walang katapusan. Mga pasanin na bumibigat sa ating balikat. At minsan sa sobrang bigat ng ating nadarama pakiramdam natin mag-isa tayo. Parang nasa isang madilim na silid na walang bintana, walang pintuan. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi. Marahil sa oras na ito dala-dala mo ang isang problema na nagpapahirap sa iyong pagtulog. Isang alalahanin na sumisira sa iyong kapayapaan. Maaaring ito ay tungkol sa pinansyal, sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, o sa iyong sariling kaluluwa. Isang problema na sa tingin mo ay imposibleng masolusyonan. Naintindihan ko yan. Naramdaman ko rin yan. At nakita ko na rin yan sa libu-libong tao na aking nakasalamuha. Pero mayroong isang bagay na ang karamihan ay hindi alam. Isang lihim na dasal sa isang ina na may kapangyarihang solusyonan ang anumang problema. Hindi lang din kaagad. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang kurot ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa iyong kalooban, hinihiling ko na manatili ka. Dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lamang teorya. Ito ay isang buhay na katotohanan na nagpabago sa buhay ng marami. At naniniwala ako na handa ka na para sa iyong sariling himala. Ito ang kwento ng sensasyon ng pagbabago, ng paggaling at ng paglutas ng problema na akala mo ay wala ng solusyon. Kaya huminga ka ng malalim. Mag-relax. At buksan mo ang iyong puso. Dahil ang iyong paglalakbay patungo sa kalutasan ay magsisimula na ngayon. May isang kaibigan ako, si Aling Nena. Isang mapagmahal na ina na may 3 anak. Ang panganay niya, si Junior, ay may malubhang sakit sa puso. Ang mga doktor ay nagbigay na ng masamang balita. Limitado na raw ang oras ni Junior. Bilang isang ina nadurog ang puso ni Aling Nena. Gabi-gabi umiiyak siya. Nagdarasal, nagmamakaawa. Wala na siyang makapitan. Nagbenta na sila ng halos lahat ng kanilang ari-arian para sa gamot at operasyon, ngunit kulang pa rin. At ang oras ay nauubos na. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, kung paano niya haharapin ang bawat umaga. Ang bawat sandali ng buhay ni Junior ay isang pasakit sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya ay nalulugmok sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, habang binabantayan niya si Junior sa ospital, may isang matandang madre ang lumapit sa kanya. Ang madring iyon ay ngumiti ng malumanay at sinabing, "Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. May isang ina na makikinig sa'yo. Lumuhod ka. Hilingin mo sa kanya." Ang sabi ni Aling Nena sa akin ang gabing iyon ay parang pelikula. Wala na siyang lakas, pero sa tingin ng matandang madre, may nagsindi ng isang maliit na liwanag sa kanyang pinakamadilim na gabi. Sa sobrang desperasyon niya, ginawa niya ang sinabi ng madre. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Junior. Hindi siya gumamit ng anumang formal na dasal. Hindi siya bumigkas ng mga salitang nababasa sa libro. Ang ginawa niya ay binuksan ang kanyang puso. Kinausap niya si Mama Mary na parang kinakausap niya ang kanyang sariling ina. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pagmamakaawa. Sabi niya, "Mama Mary, alam kong hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito, pero alam kong naiintindihan mo ako. Ikaw ay isang ina. Naramdaman mo ang sakit. Ang tanging hiling ko lang ay tulungan mo ang anak ko. Huwag mo siyang kunin sa akin. Magtiwala ako sa iyo.
Hindi niya namalayan na nakatulog siya sa pag-iyak at pagdarasal. Nang magising siya kinabukasan, may kakaiba siyang pakiramdam. Isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. At doon dumating ang himala. Ang mga doktor na dating puno ng pag-aalinlangan ay nagulat. Ang kondisyon ni Junior ay bumuti. Hindi lang basta bumuti, kundi bumalik normal. Ang sakit sa puso na halos bumawi sa kanyang buhay ay biglang naglaho. Walang medical explanation. Walang lohikal na paliwanag. Ang tanging paliwanag ay isang himala. Isang dasal na sinagot kaagad. Pero bakit ganito? Bakit ang dasal sa mahal na ina ay tila may kakaibang kapangyarihan na lumulutas ng mga problema sa bilis na hindi natin lubos maisip? Maraming beses na tayong nagdasal. Nagdasal na tayo sa Diyos. Nagdasal na tayo sa mga santo. Pero bakit may kakaiba sa dasal kay Mama Mary? At ano ang hindi natin alam na ginagawa ng ilan na nakakakuha ng agad-agad na sagot? Ito ang isang malaking lihim. Ang isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin kapag nagdarasal tayo. Gusto mo bang malaman? Ito ay napakasimple ngunit napakalalim. Ang karaniwang pagkakamali ay nagdarasal tayo na parang nakikipagnegosasyon. Nagdarasal tayo na parang nagpapalista ng grocery items. Nagdarasal tayo na parang sinusubukan nating kumbinsihin ang Diyos o ang mga santo. Ang ating dasal ay puno ng agam-agam ng pag-aalinlangan ng pagsusumamo na may halong takot. Nagdarasal tayo na hindi tayo sigurado kung naririnig tayo. O kung karapat-dapat tayo. O kung papayag ba ang Diyos sa ating hiling. Ang ganitong dasal kahit anong forma nito ay puno ng cortisol, ang stress hormone. Ito ay nagpapadama sa ating puso ng bigat at ng takot. Hindi ito nagbubukas ng pintuan ng grasya, kundi nagtatayo ng pader ng pag-aalinlangan. Pero ang dasal kay Mama Mary, iba ito. Bakit? Dahil si Mama Mary ay ina. At ang isang ina ay hindi nakikipagnegosasyon sa kanyang anak. Ang isang ina ay hindi nagtatanong ng worthiness. Ang isang ina ay nagmamahal ng walang kondisyon. Naiintindihan niya ang bawat luha, ang bawat hikbi, ang bawat lihim na pagnanais. Kapag lumalapit tayo kay Mama Mary, lumalapit tayo sa isang puso na puno ng walang hanggang pag-ibig, pag-unawa at awa. Siya ang pinakamalapit sa ating Panginoong Hesus. Walang isang anak na makakatanggi sa hiling ng kanyang minamahal na ina. Naintindihan mo ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba? Ito ay isang pagbabago ng perspektibo ng puso at ng intensyon. Ang dasal kay Mama Mary ay hindi dasal ng paghingi lamang. Ito ay dasal ng pagtitiwala. Dasal ng pagsuko. Dasal ng pag-ibig. At ito ang nagpapalabas ng oxytocin sa ating katawan. Ang hormone ng pagmamahal at koneksyon. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan kahit sa gitna ng bagyo. Kapag naramdaman mo ang kapayapaang ito, ang iyong puso ay nagiging bukas. Ang iyong isip ay nagiging malinaw. At ang iyong pananampalataya ay lumalakas. At kapag ang iyong puso at isip ay nakahanay sa ganitong paraan, ang mga himala ay nagsisimulang dumating. Hindi lang sila dumating kundi sila ay mabilis na dumarating. Mayroon tayong isang kakilala, si Mang Tonyo. Isang simpleng ama ng tahanan na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Ang kanyang pamilya ay 3 buwan nang walang pambayad sa upa. Ang mga anak niya ay hindi na makapasok online classes dahil naputol na ang internet. Gutom. Walang pag-asa. Sa sobrang hiya, ayaw na niyang lumabas ng bahay. Isang gabi, habang nakatingin siya sa larawan ni Mama Mary na nakasabit sa kanilang dingding, nakaramdam siya ng isang kakaibang tawag. Hindi siya kasanay magdasal ng mahaba. Ang alam lang niya ay ang Ama namin at Aba Ginoong Maria. Pero sa gabing iyon lumuhod siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Basta umiyak lang siya. Umiyak siya na parang isang batang nawawala at naghahanap ng kanyang ina. Hindi niya hiniling na bigyan siya ng trabaho.
Hindi niya hiniling na bigyan siya ng pera. Ang tanging sinabi niya ay, Mama Mary, hawakan mo ang puso ko. Tulungan mo akong makita ang daan. Wala na akong lakas. Hindi ko na alam ang gagawin. Ginawa niya ang pinakamahirap na bagay para sa isang lalaki, ang umiyak ng walang pagpipigil. Isinuko niya ang lahat ng kanyang pag-aalala. Kinabukasan, isang lumang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita ang biglang tumawag. May inaalok na trabaho. Hindi lang trabaho, kundi isang trabaho na may magandang sweldo at may benepisyo. At ang mas nakakagulat pa, ang trabahong iyon ay malapit sa kanilang bahay. Isang trabaho na perpekto para sa kanyang skills. At hindi lang yun. Sa sobrang gulat at pasasalamat ni Mang Tonyo, ang kanyang kaibigan ay nag-alok din na sagutin muna ang kanilang upa sa 3 buwan. Ito ay isang sensasyon. Isang solusyon na dumating sa paraang hindi niya hiniling, hindi niya inasahan. Kaagad. Ito ang kapangyarihan ng dasal sa ina na walang kondisyon ang pagmamahal. Ito ang kapangyarihan ng dasal na puno ng pagtitiwala at pagsuporta. Pero paano mo ito gagawin? Paano mo sisimulan ang pagdarasal na lumulutas ng anumang problema kaagad? Ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging banal na parang santo. Ito ay tungkol sa puso. Sa iyong puso. Narito ang 3 susi na natutunan ko mula sa mga karanasan ng maraming tao na nakatanggap ng himala. At mula sa mga taong nabubuhay sa isang buhay na puno ng kapayapaan at sagot sa kanilang mga dasal. Even, lumapit kay Mama Mary na parang lumalapit ka sa iyong sariling ina. Kalimutan mo muna ang mga formal na dasal. Kalimutan mo muna ang mga salita sa libro. Ika nga sa Filipino. Makipag-usap ka. Ikwento mo sa kanya ang lahat ng iyong dinadala. Ang bawat takot, ang bawat pagnanais, ang bawat sakit. Hindi ka husgahan. Hindi ka pagtatawanan. Hindi ka babaliwalain. Pakinggan mo ang iyong sariling puso. Ano ang pinakamalalim na problema mo ngayon? Ano ang pinakamabigat na alalahanin mo? Sabihin mo sa kanya. Sa simpleng wika. Sa sarili mong salita. Parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan. O sa iyong pinakamamahal na ina. Ikalawa, isuko mo ang problema sa kanya. Ito ang pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang bahagi. Pagkatapos mong ilabas ang lahat ng iyong saloobin sa kanya. Sabihin mo sa kanya, Mama Mary, hindi ko na kaya ito. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito masosolusyonan. Ikaw na ang bahala. Alam kong ikaw ay may kakayahan. Alam kong ikaw ay may puso. At alam kong ipapaabot mo ito sa iyong anak na si Jesus. Ito ang pagpapakawala ng iyong kontrol. Ang pagpapakawala ng iyong pag-aalala. Ang pagpapakawala ng iyong takot. Ito ang pagtitiwala sa isang kapangyarihan na higit sa iyo. Kapag isinuko mo ang problema, lumilikha ka ng espasyo para makapasok ang himala. Ang iyong isip ay hindi na nagiging congested. Ang iyong puso ay nagiging magaan. Dito nagsisimulang gumana ang divine intervention. Ikatlo, magtiwala ka na sinagot na. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa marami. Pagkatapos mong magdasal, lumuhod, magsumamo at isuko ang lahat. Ang karaniwan nating ginagawa ay mag-aalala pa rin tayo. Magdududa pa rin tayo. Magtatanong pa rin tayo. Sinagot ba? Naririnig ba? Mangyayari ba talaga? Ang ganitong pag-iisip ay parang nagtatanim ka ng buto at pagkatapos ay hinuhukay mo ito araw-araw para tingnan kung tumubo na. Hindi ito lalago. Kailangan mo ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagdarasal. Ito ay ang pagtitiwala na mangyayari ang imposible. Kapag nagdasal ka kay Mama Mary at isinuko mo ang problema sa kanya, magtiwala ka na ginagawa na niya ang paraan. Na siya ay nakikipag-ugnayan na sa kanyang anak. Na ang solusyon ay paparating na. Kaagad.
Hindi ito pagiging bulag. Ito ay pagiging may pananampalataya. Alam mo ba na ang pagdarasal ay hindi lamang paghingi? Ito ay pagbabago ng estado ng iyong pag-isip, ng iyong damdamin. Kapag ikaw ay nagdarasal na puno ng pagtitiwala at pagmamahal, ikaw ay nagbubukas ng isang bagong daan sa iyong utak. Naglalabas ka ng mga neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kaligayahan at kapayapaan. Pinabababa mo ang iyong cortisol na siyang sanhi ng stress. Hindi lang ito spiritual. Ito ay science. Ang iyong katawan at isip ay nakikipagtulungan sa iyong pananampalataya. Isipin mo, kapag ikaw ay puno ng pag-asa at positibo, mas madali mong makita ang mga solusyon sa iyong problema. Mas bukas ka sa mga oportunidad. Mas handa kang kumilos. Hindi ba't ito ay isang sensasyon? Kaya aking minamahal na kapatid, ngayon mismo, habang nakikinig ka, ano ang problema na nagpapahirap sa iyo? Maaari kang magsimula ngayon. Huminga ka ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata kung gusto mo. At simulan mong kausapin si Mama Mary. Ikwento mo sa kanya. Isuko mo sa kanya. At magtiwala ka na sinagot na. Ang ating buhay ay punong-puno ng mga kwento ng pagbabago. Ng mga taong dating nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa paglapit kay Mama Mary natagpuan nila ang daan pabalik sa liwanag. Hindi ito mahika. Ito ay kapangyarihan ng pananampalataya. Kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. At kapangyarihan ng Diyos na nagpapadaan ng kanyang grasya sa pamamagitan niya. Ang iyong problema ngayon ay hindi permanente. Hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ay simula lamang ng iyong testimonya. Ang simula ng iyong sariling sensasyon. Sige, kausapin mo siya ngayon. Sabihin mo, mahal na Mama Mary, ako po ito ang inyong anak na puno ng pagsubok. Humihingi po ako ng iyong tulong. Nagkakaproblema po ako sa... Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko po alam kung paano ito malulutas. Ang bigat po ng aking nararamdaman. Pero ngayon po sa oras na ito isinusuko ko po sa iyo ang lahat. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking problema. Kayo na po ang bahala. Alam ko pong naririnig mo ako. At alam kong ipapaabot mo ito sa iyong mahal na anak na si Jesus. Nagtitiwala po ako na ako ay iyong tutulungan. Nagtitiwala ako na ang sagot ay kaagad na darating. Salamat po Mama Mary. Maraming salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal. Amen. Pakiramdam mo ba may nabago sa iyong puso? Mayroong liwanag na unti-unting sumisibol. Ito ang simula. Ito ang iyong bagong simula. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang relasyon. Isang koneksyon. At ang koneksyong ito sa ina ay napakalakas. Nananampalataya ako na ang bawat isa sa inyo na nakatutok ngayon ay magkakaroon ng sariling kwento. Ang inyong sariling testimonya ng pagbabago. Ng paggaling. Ng paglutas ng problema. At ito ay darating sa paraan na hindi mo inaasahan. At sa oras na hindi mo inaasahan. Kaagad. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Gusto kong marinig kung saan ka nakatira. At kung paano nakakaapekto sa iyong puso ang mensaheng ito. Magsabi ka sa comment section sa ibaba. Sabihin mo ang iyong pangalan at ang iyong lugar. At kung mayroon ka ng dasal na nais ibahagi o testimonya na nais ikwento, gawin mo ito. Ang iyong pagbabahagi ay magbibigay ng pag-asa sa iba. Ang iyong pagbabahagi ay magsisilbing inspirasyon sa iba. At ito ay makakatulong sa ating lumaki bilang isang pamilya ng pananampalataya dito. Ang bawat komento ay mahalaga. Ang bawat puso ay mahalaga. Huwag kang mag-alala. Ang iyong problema ay hindi magtatagal. Ang iyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ang iyong pag-iyak ay magiging sayaw. Ito ang pangako.
Ito ang katotohanan ng ating pananampalataya. At ito ang kapangyarihan ng dasal sa ating mahal na ina. Kaya, ipagpatuloy mo ang pagdarasal. Ipagpatuloy mo ang pagtitiwala. At ipagpatuloy mo ang pagmamahal. Dahil ang mahal na ina ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. At bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong ibigay sa iyo ang isang makapangyarihang panalangin. Isang panalangin na maaari mong ulitin araw-araw. Sa bawat umaga. Sa bawat gabi. Sa bawat oras na nararamdaman mo ang bigat ng problema. Huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata. At isama mo ang iyong puso sa bawat salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na ina ng Perpetual Help, ina ng Diyos at aming ina. Lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na ito na puno ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Ikaw ang ina ng awa, ang ina ng pag-asa at ang ina na hindi kailanman tumatalikod sa kanyang mga anak. Naririto po kami na may dalang mga pasanin at mga problema na tila hindi na namin kaya. Ang aming puso ay puno ng pag-aalala ng takot at ng pagdududa. Alam po namin na ikaw ay isang ina na lubos na nakakaintindi sa aming mga hinaing. Naranasan mo rin po ang sakit, ang hirap at ang pagsubok sa iyong buhay. Kaya't alam po namin na nakikinig ka sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat suliranin na bumabagabag sa aming isipan. Ang problema po sa aming pinansyal, kalusugan, relasyon, pamilya, trabaho, at sa aming sariling kaluluwa. Isinusuko po namin sa iyong mapagmalasakit na puso ang lahat ng aming mga alalahanin. Ikaw na po ang bahala, Mama Mary. Hawakan mo po ang bawat isa sa amin. Gabayan mo po kami sa tamang landas. At ipagkaloob mo po sa amin ang kalakasan upang harapin ang bawat pagsubok. O aming mahal na ina, naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan ng pamamagitan. Walang bagay na imposible sa iyong mapagmahal na puso. Hinihiling po namin na iparating mo sa iyong anak na si Jesus ang aming mga kahilingan. Hilingin mo po sa kanya na ibuhos niya ang kanyang walang hanggang biyaya at awa sa aming buhay. Gawin mo po kaming instrumento ng kanyang pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Bigyan mo po kami ng kapayapaan ng isip, ng kagalakan ng puso, at ng pananampalataya na hindi matitinag. Hinihiling po namin ang agarang solusyon sa aming mga problema. Sa iyong pamamagitan naway makita namin ang liwanag sa aming pinakamadilim na sandali. Ipagkaloob mo po sa amin ang kalusugan sa katawan, kalinawan sa isip at kapayapaan sa kaluluwa. Gabayan mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay at ang bawat isa sa aming komunidad. Protektahan mo po kami sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. At higit sa lahat, tulungan mo po kaming mas mapalapit sa iyong anak na si Jesus araw-araw. Nagpapasalamat po kami, Mama Mary, sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong paggabay at sa iyong pamamagitan. Alam po namin na hindi mo kami iwan. At alam po namin na ang iyong mga dasal ay laging sinasagot. Binibigyan mo po kami ng pag-asa, ng kalakasan, at ng paniniwala na ang lahat ay magiging maayos sa huli. Lubos po kaming nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. At sa iyong awa. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay. Amen. Iyon ay napakagandang sandali ng panalangin. Naramdaman ko ang kapayapaan sa ating lahat. Tandaan mo na ang mahal na ina ay laging nakikinig. At ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Huwag kang susuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang iyong sensasyon, ang iyong himala ay paparating na. Kung naramdaman mong mayroong pagbabago sa iyong puso pagkatapos ng mensaheng ito at ng panalangin na ito, hinihiling ko sa iyo na i-share mo ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan din ng pag-asa. Dahil ang bawat pagbabahagi ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ng iba.
At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, panahon na para sumali sa ating lumalaking pamilya. I-click mo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong mensahe ng pag-asa at pagbabago. Dahil marami pa akong ibabahagi sa iyo na magpapalalim ng iyong pananampalataya at magpapatibay ng iyong kalooban. Manatiling malakas. Manatiling may pananampalataya. At tandaan mo na ang iyong buhay ay isang himala na naghihintay lang na matuklasan. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Mama Mary. At mahalaga ka. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Pagpalain ka nawa.